Vivo Y11 LCD replacement mga idol. Bigyan lang kayo ng tips kung paano ako nagpapalit ng LCD ng Vivo Y11. Ito, ang ginagawa ko is tinitesting ko muna yung LCD bago ko siya idikit. Ganito lang ang gawin nyo, Lotso. Ganyan, no? Gayahin nyo lang yung ginawa ko para matesting nyo muna yung LCD, kasi pag defective pwede namang ibalik basta hindi pa nakadikit. Ayun lang natin na mag-open para matesting natin yung keypad kung working siya, kung gumagana yung touchscreen nya. Sana walang password para matest natin. Mahirap kasi yung idikit kagad na hindi natin testing eh. Mamaya pagkadikit natin may problema pala, sayang. O yan siya, ay may password siya. Doon na lang ako sa emergency, try ko yung keypads nya, emergency call. Kung may password, i-click nyo lang yung emergency call din, i-try yung mga keypads kasi may password siya eh. Hindi natin mapasok yung dun sa right message niya or ano, kasi naka-password siya. So, madilim yung screen niya, hindi natin may bright. Kaya doon lang sa emergency call. Pag okay naman dun sa emergency call, mga keypads niya goods, pwede nang tanggalin yung LCD at ready na for ididikit na natin. Okay, tanggalin na yung LCD dahan-dahan. Okay, yan, tanggalin natin yung switch o battery. Ayan dapat sa gilid bago pag tinanggal nyo ng mga LCD, dapat sa gilid-gilid nya yung mga black tanggalin nyo maigi para hindi sa kabal dun sa may bagong LCD. Ayan tanggalin yung plastic sa may LCD nya. Tapos testing natin kung maglalapat siya. Dapat yan lapat na lapat, hindi pwedeng may nakangat. Pag may nakangat, linisin yung mabuti yung LCD frame nya para maglapat siyang maganda doon sa may LCD para walang angat. Ako kasi tinitingnan ko mabuti, dapat lapat na lapat para walang aberya doon sa may LCD nya. Yan tinatanggal ko yon yung sa may ibabaw nya kasi medyo mataas ng konti, medyo malapad yung LCD. Mostly kasi pag mga bagong LCD meron yung medyo makapal ng konti, meron din naman yung sakto lang. Kaya ito medyo malaki ng konti. Yan, tinatanggal ko din sa baba nya rin para maglapat siya. Tapos testing ulit, dapat maglapat na yan, maganda yung lapat nya para fit na fit. Yan ang ginagawa ko pag medyo makapal ng konti yung LCD, tinatanggal ko yung sa gilid-gilid nya. Okay, magandang lapat. Then huwag niyong kalimutan yung sticker nya kasi tinatanggal ko na yan kasi sa kabal din yan pag ididikit ayan. Then ready na for ididikit na natin. Ay lagyan ko muna ng tape doon sa may baba. Ito ang ginagawa ko kasi
Ilalagay ko yung tape dun sa may bandang baba ng flex. Kasi wala siyang pandikit dun sa likuran. Yan o. Para medyo mahila ng konti yung flex. Para hindi sagabal dun sa LCD frame nya. Ilalagay ko ng tape. O, ganun ginagawa ko guys. Sa inyo guys, depende din sa iyo kung ang diskarte nyo. Kasi sa akin, ito naman ang diskarte ko. Kanya-kanya naman tayo ng diskarte loads. O, ito ang gamit ko ang pandikit. P7000. Okay. Ready for dikit na sa gilid-gilid. Dahan-dahan lang para hindi maraming lalabas. Para hindi kalat-kalat yung dikit. Ito, dahil dinahan-dahan ko lang nilalagyan sa may gilid-gilid niya ang dikit para maganda ang lapat at hindi kalat-kalat yung pandikit. Ayan, dahan-dahan lang nalagyan. Pag binibigla ko kasi minsan maraming lumalabas eh. Kaya dahan-dahan ko na lang para sure ball. At kakabit doon sa may frame nya. Pag binibigla kasi kuminsan, hindi yun kumakabit na kwan eh. Yung dikit niya. At least yan pag malapit sa nagtitinda ng mga kwan kay Calle Boulevard. Yung man na ron. Dumidikit doon sa may LCD frame nya. Ang pandikit. Oh, yun, para sure na maganda yung kapit ng pandikit natin guys. So kayo guys, comment din kayo kung anong diskarte nyo sa paglagay ng LCD. Kasi ito naman ang diskarte ko sa paglagay ng LCD. Sinusurbol ko para walang aberya sa LCD natin. Yan. Okay, dahan-dahan ko lang nalalagay. Okay. Okay, tapos na. Tsaka ang ginagawa ko dito guys, hindi ko kaagad nilalagay yung LCD niya kasi pag ilagay natin kaagad yung dikit niya kasi medyo malambot pa eh. Ang ginagawa ko after ko pagkalagay, magkantip ako ng mga kahit mga 2 minutes bago ko ilatag yung ilagay yung LCD guys. Para hindi na siya malambot. Pag malambot kasi kumisan, pumapasok doon sa may LCD. Kaya kuminsan mayroong nakikita na sa gilid-gilid ng LCD na black. Pumapasok yung pandikit doon sa ilalim ng LCD pag malambot pa yung pandikit. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko kagad-agad nilalatag yung LCD para iwas napapasok yung dikit doon sa may ilalim ng LCD guys. Okay, yan. Para maganda rin yung lapat nya. Oh, yan oh. Pwede natin nang ilagay yung LCD ngayon guys. Okay, dahan-dahan. Okay. Dahan-dahan. And inuuna ko dun sa may bandang taas. Tsaka sa baba. Ayun. Oh. Okay. Tapos konting sayaw-sayaw. Konting-konti lang. Konting diin para maglapat.